Ngayong 2025, Iba't ibang probinsya ang aming napuntahan. mula sa pinakaliblib na kabundukan ng balbalasan-balbalan ng Kalinga Wow! Kakaibang saya yung nararamdaman ko. Hanggang sa malayong isla ng Linapakat, Palawan. Kagaya nito, ang laki oh. It's probably one of the biggest lizards I've seen. bawat lugar, may mga nilalang na bihirang masilayan. At mga tagpong minsan lang makita at patuloy na natutuklasan. Sa Born to be Wild. Maliit pero wag ismulin. Wow, ganun pala kalakas mga just enough to crunch an insect. Sa itsura pa lang, kahawig nito ang sinaunang dinosaur. Pati na rin mga dragon. Ang Philippine Flying Dragon at ang Negros Forest Dragon, mga munting butiki sa kagubatan na pwede raw makita sa Albay at Negros. Ang lugar na ito, sagana sa puno. Ang sarap huminga. Dito napiling maglaro ng isang Philippine Flying Dragon. Nakasampa ito sa sanga ng puno na tila bumubuelo. Makikitang nakabuka ang kanyang madilaw na patari o balat na pwedeng mapahaba. Ang lakas nito, idinaan sa push-up. Paraan niya ito para makahanap ng kapareha. Mas makulay ang mga lalaking Philippine Flying Dragon kumpara sa mga babae. Attractive ang pagiging makulay nito. Push-up pa lang, may nakapansin na sa angas ng munting dragon. May sumusulyap sa kanya ng tingin. Sagalin nitong magtago, halos naging kakulay nito ang sanga. Ilang saglit lang, ginagaya na nito ang paggalaw at pagpapakita ng tulap ng naunang flying dragon. Pero hindi sa lahat ng oras ay naghahanap ito ng kapareha. Kung minsan, paraan nila ito para bakuran ang kanilang teritoryo. Lalo na't solitary animal ang mga lalaking flying dragon. Sa Negros, kaya nitong umakyat ng mabilis sa mga puno para makatakas sa kalaban. Kamangha-mangha rin ang abilidad nito magbago ng kulay. Mailap at mahirap makita ang mga Negros Forest Dragon. Sa katunayan, higit 7 taon ko nang sinusubukang hanapin ang mailap na dragon. Nakakita sila ng Negros Forest Dragon. See, oh. Kakaiba yung itsura niya. Reddish. Yung likod niya and yung shape ng head niya. Angular. 2018 ang kauna-unahang beses na nakita sa telebisyon ang Negros Forest Dragon. Ang nakuna namin halos kasing liit ng butiki. Kasama ang forest guide na si Romel. Alam daw niya kung saan naglalagi ang mga forest dragon. Sa wakas, it's the season kung saan nangingitlog daw sila, hatching, mahirap sila makita. Arboreal o sa puno naninirahan ang mga ito. Tagal na natin naglalakad, wala pa tayong nakikita. Pero dito usually nakakita si Romel ng mga forest dragons. Matapos ang isang oras na paglalakad, Okay.
Kasi parang nagko-camouflage siya. Ang tagal ko bago naspatan yung tinuturo ni Romel. Pero ito, wow, yung height niya. Ganyan talaga sila, hindi sila mataas na nakikita. Below 6 feet lang sila, sir, makikita. Oh, look at this, oh. Kulay kalaway yung kulay niya. Halos kakulay niya yung puno. And sobrang dikit niya na. Our first adult na Negros Forest Dragon, no? Pero may mga bukol sa tiyan niya. Siguro may itlog to. Mas malaki ang crest o palong ng mga babaeng forest dragon kumpara sa mga lalaki. We got a female gravid Negros Forest Dragon. So look at this, oh. Ang haba ng mga limbs niya, payat. Sa ilalim niya is mas lighter yung colors niya. Look at those legs. It's designed to climb, to dig. Yun natin yung ngipin nito. Ay, serrated, oh. So, mga omnivores ito, kumakain siya ng mga insekto, at saka minsan mga vegetation. The Negros Forest Dragon. Usually, the spikes are for defense. Pati mga buntot nyo. Pag hinuli sila ng predator, napuputol to. Defense na rin nila yan para makatakas sa kanilang kalaban. Pero pag naputol yan, they have the ability to regenerate their tail. Matapos siriin, agad naming binalik ang Negros Forest Dragon sa puno. We're so lucky na nakita tayo ng adult Negros Forest Dragon, pero sabi nila may mas malaki pa dito, doble yung size. So we're gonna let you go. Ang Negros Forest Dragon ay isang cold-blooded animal. Sa umaga ito madalas aktibo at paboritong mag-basking. Paraan nila ito para mapanatili ang temperatura sa kanilang katawan. Sa aming paglalakad, Ayun, Doc, mas malaki ito. isang mas malaking Negros Forest Dragon ang nakita naming nakasabit sa puno. Hindi naman talaga lumalaki itong mga forest dragon, pero kumpara naman dun sa mga nakita namin dati, gano'n lang kalaki. This is definitely a big one. Para siyang juvenile na iguana. Maaring lumaki ito sa 30 sentimetro o kasing haba ng isang ruler. Ang laki nito! Wow, ganito pala siya kalaki. Mayroon itong matalas na ngipin pero wala umano itong lason. Oh! Wow, ganun pala kalakas mga God. Just enough to crunch an insect. And that is their natural defense, you know. Grabe yung ating adrenaline nung nakakita tayo ng Negros Forest Dragon, ano. Napaka-unique ng endemic lizard na ito, ng Negros. Ito yung mga tinatawag na yung pillars ng hemipenis niya. So, definitely, this is a male. Yan ang mga characteristics ng mga lizards. An adult male forest dragon would reach about 13 3/4 ang length. Kung ginagamit nila ito pang balance. So, it's time to let you go. Sorry to bother you. Dalawang beses sa isang taon kumangitlog ang Negros Forest Dragon at si Romel ay may binabantayan daw na pugad dito. Nakalibing talaga sa lupa. Living na. Doon lang sila mangitlog? Oo. Pero ba't dyan sila nangitlog sa daanan? Oo, daanan. Sa gitna ng daan lagi, sir. Maraming beses na kami nakita na sa gitna ng daan talaga sila ano. Oh, yun. Mukhang elongated yung itlog niya. Parang mga mapipisa na. Tignan natin, ha? Yun. Klaro siya. Ibig sabihin walang laman ito. Ito yung mga napisa na. Looks like mga ano pa lang, mga bugok din ito. Oh. Hindi nag-hatch itong isang to. Pero wala pang amoy.
ang mga dragon sa Pilipinas hindi kailanman makikita sa ibang panig ng mundo. Ang Philippine Flying Dragon at ang Negros Forest Dragon parehong endemic sa bansa. Kaya mahalaga na may sapat at saganang puno sa kagubatan na pwede nilang paglaruan. Wrestling ng mga bayawak. Yan ang bumungod sa amin sa napakagandang isla ng Lenapakan, Palawan. Isang malaking grupo ng bayawak ang naghahari-harian dito. Ang tahimik sana na salo-salo, naging rambol. Dahil sa pagkain, lumalabas ang kanilang pagiging siga. Wrestling ang paraan nila para magtagisan ng lakas. Nakatayo ang dalawang magkakumpetensya na bayawak. Habang mahigpit na nakakapit ang kanilang mga kuko sa katawan ng bawat isa, sinusubsob ng bagong dating na bayawak sa buhangin ang kanyang kalaban. Total smackdown. Pero meron may rest back. Agad siyang hinamon ng isa pang nakaabang na bayawak. Dahil mas malaki ang rumesbak, wala na siyang nagawa kung hindi tumakbo na lang. Pagkatapos mag-away, balik tibog na ulit ang mga bayawak. nung maging tagapangalaga ng resort na Ariaya ang German na si Florian. They would basically go all over the place into the staff building, into the main kitchen to look for food. But they don't harm anyone. No, they didn't harm anybody. The bigger problem was that they would go on tables and you couldn't leave anything outside. Kaya binibigyan nila ang mga ito ng mga tirang pagkain. Wrestling ng mga bayawak. Yan ang bumungod sa amin sa napakagandang isla ng Lenapakan, Palawan. Ang pambihirang tagpong ito, araw-araw niyang napapanood. They would basically go all over the place into the staff building, into the main kitchen to look for food. But they don't harm anyone. No, they didn't harm anybody. The bigger problem was that they would go on tables and you couldn't leave anything outside. Kaya binibigyan nila ang mga ito ng mga tirang pagkain. Ang lalaki nitong mga bayawak na to, grabe. Pero hindi sila nanunugod eh. Kasi kung komodo yan, patay na ako. It's okay to feed them that kasi scavengers itong mga to eh. Kadalasan nabubulok na laman ng hayop ang kinakain nito sa gubat. Medyo nakakatakot lang din, ano? To be in the presence of these huge lizards. No, kasi baka nandito na sila sa tabi ko eh. Nangangagat pa rin yung mga yan eh. Like ito yung nasa likod ko, oh. Meron nung isa ako dito nasa likod na papalapit eh. Grabe itong mga ito, oh. Nag-aagawan sila, oh. Dahil aabot daw sa mahigit 100 bayawak ang nakikita nila sa isla. Binibigyan nila ang mga ito ng tubig at pagkain sa lugar na malayo sa tao. Learn to live, to exist with each other, correct? So, and they don't bother us too much anymore because they're just passing by. And it's part of the nature, it's nice to look at. It must be something special to have so many bayawaks and the size of bayawaks on the beach. Ang pagtrato nila sa mga bayawak sa isla, patunay na posibleng mabuhay ang mga tao at buhay ilang ng payapa sa isang lugar. Yes, it is altering their behavior, but at least hindi siya nilalayo dito. Hindi tinatanggal. Nandito pa rin sila sa isla. And they're free to go around the whole island to scavenge for food elsewhere.
But what happens is yung mga birds na andito, hindi nila na-disturb. Yung ibang wildlife rin na hinahunt nitong mga lizards na ito, itong mga bayawak na ito, nabubuhay sila. Merong give and take tayo dito. Sa Bilar, Bohol, agaw pansin ng isang babaeng Philippine lemur o kagwang na kapitukong nagpapahinga sa isang puno. Ang kagwang na ito, hindi nag-iisa. Pasilip-silip ang kanyang supling mula sa kanyang patagium o fur-covered membrane na ginagamit niya sa pag-glide sa mga puno. Mga kagwang, they're covered with thick fur. Wala naman silang pakpak, kaya sila nakakapag-transfer, parang nakakalipad. Pero may silang patagium, no? Parte ng kanilang balat, isang modification ng kanilang skin so that they can be able to glide from one tree to another. Nag-glide sila, hindi lumilipad. Ang batang kagwang nakikiramdam. Mukhang mahiyain to kaya agad ding nagtago. Isang pap o anak lang ang ipinapanganak ng kagwang sa kada pagbubuntis nito. Pero kaya nilang manganak ng mahigit sa isang pap kada taon. Ang mag-inang kagwang, tahimik na naninirahan dito. Nasa labas tayo ng protected area. Pero yung ibang mga mammals, like yung mga kagwang, dito pa rin pinipiling manirahan at mag-establish ng kanilang mga nesting sites dito sa Bohol Biodiversity Complex. Makikita ang kagwang sa ilang parte ng Visayas tulad ng Bohol, pati na sa Mindanao. Started in 2002, and then start ng project is we established the endemic plant nursery. We wanted to change the strategy in reforesting or denuded forest. Introduced species o mga uri ng halaman na hindi natural na nabubuhay sa bansa. Ang mga nakatanim dito noon dahil mabilis itong tumubo at maparami. Lalo na't halos walang wildlife o hayop na nakatira noon dahil sa kawalan ng mga puno. Dito sa lugar, madami tayo nakikita mga putol na puno ng mahogany. Ayan, no? Malalaki na ito eh. Pero pinuputo nila kasi introduce yung mga mahoganies eh. They're introduced species. Invasive pati ito. They grow so big. They compete with the nutrients and the space and our local trees. Hindi sila masyado makakompete kasi ang bilis na lumaki. At saka ang lakas nilang kumuha ng nutrients from the soil. Nagsimula sila magtanim ng native na puno taong 1998. Sa parehong taon, napansin nilang unti-unting nagsibalikan ng mga hayop. Habang kinukuha na namin ang mag-inang kagwang, ikinagulat namin ang sunod na nangyari. Kumakain ito ng dahon ng mahogany. Na hindi bahagi ng kanilang diet. Nilantakan ng kagwang ang dahon, habang ang anak naman niya ay tila nakikigaya at nakikikain na rin. Apat na taon nang nagtatrabaho si Alfredo rito at ito raw ang unang beses na nakita niyang kumakain ng kagwang ng mahogany. Ngayon lang po namin nalaman na kumakain pa lang siya. Ngayon lang kami nakapag-observe ng gabi habang kumakain siya. So ang alam namin is yung mga may dagta na puno, yung kubi at saka yung langka. Yun yung alam namin kinakain nila. As we know that yung food nila, yung young leaves and sometimes yung mga fruits. Siguro dahil nandito sila ngayon, it could be a good source for them when it comes to forage. Sa ngayon, konti pa lang daw ang pag-aaral tungkol sa mga kagwang, lalo na sa posibleng epekto ng pagkain ng dahon ng mahogany. Unfortunately, wala talagang nag-aaral ng flying lemur dito sa Bohol. And that is really my desire or my goal na encourage our students in Bohol Island State University to conduct such study. Ang labanan ng mga bayawak sa teritoryo ng mga tao sa Palawan at ang pagkain ng dahon ng mahogany ng kagwang sa Bohol. Ilan lang sa hindi madalas masaksihan ng mga tao sa wild. Patuloy ito na marami pa tayong hindi alam
sa mundo na ating ginagalawan. At ang sigla ng kanilang pamumuhay nakabase sa lugar na kanilang piniling tirahan. Ako si Doc Fords Resio. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.